Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tasbashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about apostle. Apostle held a unique role in the early church, serving as foundational witnesses to Christ and the authors of the New Testament and Scriptures. So our Bible reading is all about Ephesians chapter 2, verse 19 and 20. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapakita na ang iglesia ay nakatayo sa pundasyon ng mga katuruan ng mga apostol at mga propeta, na may si Kristo bilang pinakapundasyon. So, tinutukoy nito ang kanilang mahalagang papel bilang mga tagapagpatotoo ni Kristo at mga tagapagturo ng katotohanan ng Ebanghelyo. So ngayon dadako tayo sa ating teaching, and our first teaching is there are no more apostolic office today. So ang opisyal na posisyon ng mga apostol sa panahon ng bagong tipan is natapos na. So ang kanilang natatanging tungkulin ay maging mga saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo at magtatag ng iglesia. So second is apostles and prophets. Teaching are the foundation of the church. So yung mga turo nila na nasusulat sa kasulatan ay isang pundasyon kung saan itinatayo ang iglesia. So lahat ng katuruan at gawaing ministeryo ay dapat nakaayon sa kanilang ipinahayag. So, pangatlo or last teaching is the apostle are witnesses of Christ. So, sila yung unang mga saksi ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. So, ang kanilang patotoo ang nagsimula ng pandaigdigang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is embrace the apostolic function of being sent ones. So, bagamat wala ng opisyal na apostolikong position, lahat ng mananampalataya ay tinatawag na sinugo upang dalhin ang mensahe ng Ebanghelyo sa kanilang lugar at komunidad. Second is connect people to the Savior Jesus Christ. So, ang pangunahing layunin ng bawat Kristyano ay tulungan ang iba na makilala at magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus Christ bilang kanilang tagapagligtas. So, last application is work toward transformation under the authority of Christ. So, dapat natin gamitin ang ating mga buhay upang itaguyod yung pagbabago sa ating sarili, pamilya, at komunidad na nasa ilalim ng authority ni Jesus Christ. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of knowing that we are sent ones of Jesus Christ. So, para sa akin, kapag kasi nalaman natin na tayo yung mga sinugo ni Jesus Christ, is nabibigyan tayo ng malinaw na layunin at direksyon sa buhay. So, nauunawaan natin na ang ating misyon ay higit pa sa pansariling hangarin. Ito ay tungkol sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at paggawa ng mga disipulo. So, ang pagkakaalam nito ay nagbibigay ng kahalagahan sa ating mga gawain at nagiging inspirasyon sa pagsunod sa tawag ng Diyos kahit sa gitna ng mga hamon. So, let's pray na po. Lord God, salamat po sa pribilehiyo na maging isa sa iyong mga sinugo. Turuan mo po kami na gamitin ang aming buhay upang dalhin ang iyong mensahe sa mundo. Lord God, bigyan mo po kami ng tapang, karunungan, at habag upang akayin ang iba patungo sa iyong kaligtasan. Naway ang aming mga gawain ay laging nakaayon sa iyong layunin. Sa iyo lamang ang papuri at pagsasamba sa pangalan ni Jesus. Amen.